ハレルヤ。ハレルヤ。2025年2月9日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。Psalm chapter 29, verse 1 through 11。詩編29編1節。力ある者の子らよ、主に着せよ。栄光と力と主に着せよ。皆の栄光、主に着せよ。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを帽子のように跳ねさせる。レバノンのシュリオンを若いヤギゴのように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺しぶり、主はカデシの荒野を揺しぶられる。主の声は身近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮ですべてのものが栄光という。主は大風のよき、御座に疲れた。誠に主は常しえに王として御座についておられる。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。アーメン。お座りください。次に賛美歌645番を賛美します。Oh
てアルベルト兄弟いらっしゃいますか。お祈りお願いします。Tayo po tayo para sa nanalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umaga ito. Salamat sa binigay mo Panginoon na privilege Panginoon na magpuri at magdinig ng iyong mga salita. Dalangin namin Ama sa mga salita mo Panginoon na may ahayag ngayong umaga Panginoon. Patuloy na i-bless mo ito Panginoon at gamitin mo ito Panginoon upang kausapin kami at ipaitindi sa amin Panginoon kung ano man po Panginoon yung nais mo na ipagawa sa buhay ng bawat isa Panginoon. Salamat Panginoon muli sa umaga ito. Alam namin Ama na kasama ka namin ngayong umaga dahil sabi niyo nga po sa inyong salita, 2-3 nagtitipon sa iyong pangalan, nandun kayo sa kalagitnaan Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat po Panginoon. Hindi po kami nandito Panginoon upang i-bless mo Panginoon. Bagkus nandito kami Panginoon dahil i-bless mo na kami Panginoon. Salamat Panginoon at dalangin namin Ama sa aming mga pastor Panginoon, si Pastor Kenjo, Pastor Louie Panginoon, na patuloy Panginoon na ikaw mag-bless sa kanila. Ingatan mo sila Panginoon at patuloy Panginoon na gamitin mo sila sa iyong kapurihan Panginoon. Patuloy Panginoon na bigyan mo sila ng magandang kalusugan Panginoon upang mas matagal pa sila Panginoon na makapaglingkod at magpuri sa iyong dakilang pangalan Panginoon. At patuloy Panginoon na gamitin mo sila bilang biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin dito na nakikinig Panginoon. Ganun din po Panginoon sa aming suyako Panginoon na kay Ma'am Naomi Panginoon na bigyan mo siya Panginoon ng kagalakan Panginoon sa kanyang ginagawa at patuloy na i-bless mo siya Panginoon at ang kanyang pamilya Panginoon at patuloy Panginoon na ikaw lamang po ang manguna sa buhay niya Panginoon. Muli Ama, maraming salamat po Ama sa umagang ito at dalangin din namin Ama sa buong mundo Panginoon na nagdiriwang Panginoon ng ganitong mga gawain Panginoon. Patuloy na ikaw ang manguna at patuloy Panginoon na ikaw lamang po ang may taas sa umaga ito Panginoon. Salamat po Ama at maraming salamat po Ama sa pagmamahal Panginoon, sa loyalty Panginoon kahit po sa aming karamihan Panginoon, minahan mo kami ng unconditionally Panginoon. Maraming salamat po at diadalangin din namin Ama sa aming mga kapatid Panginoon na wala pa dito Panginoon, na patuloy Panginoon na extend your hands Panginoon sa buhay nila Panginoon. I-guide mo sila Panginoon upang makarating sila ng ligtas dito sa inyong bahay-sambahan at makasama namin sila na magpuri ng iyong dakilang pangalan Ama. Muli po Ama, sa iyo po namin ipinapaubaya ang gawain ito at anuman pong gawa ng kaaway Panginoon. Ito po ay winawasak namin in the name of Jesus Panginoon. At dalangin din namin Ama sa mga salita mo na aming mapapakinggan Panginoon na ito'y magamit namin Panginoon habang lumalakad kami as light and salt Panginoon sa mundo ito Panginoon. Muli Ama, maraming salamat po for the love, loyalty and everything Panginoon na kung anong man pong meron kami Panginoon ay salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 次、天下347番を参ります。Oh
続いて聖書をおしまい。今日はルツキの1章9節から11節です。Today's Bible verse is Luke chapter 1 verse 9 to 11。献身がジェネシス兄弟とノブ兄弟、メッセージがパスタルームです。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所は、ルクの8、9から11です。お読みします。あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますようにと言った。そして、二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げました。二人は周りに言った。いいえ、私たちはあなたの神のところへあなたと一緒に帰ります。しかし、ナオミは言った。帰りなさい、娘たち。なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような人たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。アーメン。おはようございます。Kinakabahan. Sabi nga nila, may nagsabi sa akin na mas maganda daw yung kabahan ka kaysa sa hindi ka kinakabahan. Kasi pag kinakabahan ka daw, hindi mo na papalagay sa sarili mo na magaling ako, kundi na ano mo na mas magpo-focus ka sa kamalian mo, kasi yun nga, hindi mo inaano sa sarili mo na magaling ka kaysa doon sa hindi ka kinakabahan na parang confident ka na ganito ako, magaling ako at kaya kong gawin ito. Kaya sabi nila mas maganda yung kinakabahan ka. 緊張してるんですけど、今緊張してるってことは自信があまりないってことなので、やはり自分が自信があっていけではなくて、やはり自信がない中っていうのはある意味良いことなんだと思います。Ayun nga po yung kakantay natin is isa to sa mga Christian, yung parang hindi man siya problem pero parang yung pinagdadaan. Ano siya? Yung ang title po ng kakantay namin is Give Me Faith. Yung lagi mong hingin sa Diyos yung bigyan ka niya ng faith na maniwala lagi sa mga sinasabi niya. Hindi yung maniwala ka sa sarili mong lakas, kundi maniwala ka po na yung plano ng Diyos. Bigyan ka niya ng faith na always na magtiwala sa Kanya. 私たちが捧げる歌っていうのは Give me faith、 私に信仰をという歌なんですけれども、いかなる場合の中でもこの信仰を失ってしまう弱い私たちですけれども、そういう時の中でもその信仰さえも与えてくださることができる神様がいるんですね。そういう神様がいらっしゃることを覚えて、Give me faith、 私に信仰を与えてくださいという歌です。 Yun nga po. Sana kung alam niyo yung kanta, sabay niyo po ako. 一緒に歌える方はどうも一緒に賛美してください。 For God all the grace and glory. That you're good.
broken inside. I give you my life. I need you soaked in my heart. I break me apart. I need you to pierce through the dark. I cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Some may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust when you say that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Sa Panginoon lang po ang lahat ng papuri pa sa salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, so hi Sir Ross. Magandang umaga sa atin lahat. Good morning, Sir Nami. Morning, boss. Gozaimasu. Okay, so nandito po tayo ngayon upang sumamba sa Diyos at magpuri sa Panginoon. Amen. 今日は私たちが集まったのは何の理由もなく本当にただ神様の皆を崇めるためだけにやってきたものです。 Ngayon ay araw ng mga ubuan ng mga puso. 今月はバレンタインということでハートですね。 Kaya nandito tayo ngayon at gusto kong ibahagi ito yung actually na-share ito ni Pastor Kinjo. Pero isa sa mga talata ito at books ng o aklat ng ito, ang aklat ni Ruth ay isa sa pinakamagandang bagay na makikita natin dito yung sitwasyon sa pagbintan ng mga Israelita na paglayo sa Diyos at yung mga Israelita na nagbalik loob sa Diyos. 先週も健常先生がルーツキーの学びをちょっとし
してくださったんですけれども、その中で実はレスキティの本当に素晴らしいこう人間的な内容があって、本当にまたこの、エルサレムから一回去っていった民がですね、またエルサレムに戻るというようなまた話も盛り込まれています。 Kaya maraming salamat sa Diyos, salamat Pastor Kinjo sa pagbahagi mo sa aklat na ito. 本当にこのレスキを私のためにも良いきっかけを示してくださったことを心から感謝します。 At gusto ko ibahagi ngayon yung tatlong sikretong bagay sa buhay nitong si Ruth, kung paano siya naging successful at kung paano siya nagiging tanyag. まずルスがこの名前が残されている通り、本当に神様の目にあっても成功した女性なんですけれども、どのような秘密でどのようなことを成し遂げたかについて学びましょう。 Si Ruth ay hindi po sa Israelita, kundi siya isang Moabita o taga-Moab. モアブ人なのにですね、彼女はもともとエルサレムの出身ではありません。 At bago natin ipagpatuloy yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos, ay isa-summarize natin yung pinakakwento nito. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin sa Diyos. まずは概要のお話をしますけど、まずはお祈りをしてメッセージを始めさせていただきます。 Panginoon, muli kami nagpupuri at nagpasalamat sa iyo. 今日も感謝します。 Salamat Lord God sapagkat binigyan mo kami ng puso at tayo nga makinig ng iyong mga salita. 神様の御言葉を聞けるような心を与えてくださったことを感謝します。 Dahil ang sabi mo Lord God sa iyong banal na kasulatan, darating ang araw na ang tao hindi na maniwala at hindi na makinig ng iyong mga salita. 聖書にも予言されておりますが、本当に人々が心が冷め、本当にこの御言葉に耳を傾かない時代がもうすぐにやってきます。 Kaya hayaan mo Lord God na sa mga oras na ito, bigyan namin at samantalahin namin yung pagkakataon na kami makinig at magpaturo sa iyo. だからイエス様、今日ここに集いている方々の魂、一人一人がただの無駄にはならないように、一人一人の魂にイエス様がこの御言葉をしっかりと刻ませ、本当にイエス様が本当にこの分かるように今日も皆さんを導いてください。 Ang salita mo Lord God na ang pag-aralan na hindi salita ng pastor, kundi ito'y salita mo. この言葉は牧師の先生の話ではなく、イエス様、神様のご自身の御言葉です。 Kaya Lord, gamitin mo kami Sister Naomi na maging daluyan at alulod, ibiyaya pagpapala. だからイエス様、ここにいる2人はただイエス様のためだけに用いてください。 Pagpalain mo rin lahat ng gawain sa araw nito sa buong mundo. 全世界で行われているこのような Salamat o Diyos してください。感謝します。 sa pangalan ni イエ Jesus. スの皆によって Amen and Amen. お祈りいたします。 So tatlong bagay ang ating pag-uusapan at pag-aralan. Ano yung tatlong sikreto sa buhay nitong babae o buhay nitong si Ruth kung paano siya nagiging successful o naging matagumpay na tao. ルツなんですけれども、なんで彼女がこのように名前が残されるぐらい成功したんでしょうか。 Siya lang ho yung nakatala sa Bible na hindi siya talaga nagmula sa bansa Israel, kundi nanggagaling siya sa lugar ng Moab. 実はこの聖書のいろんなこの名前、タイトル、本がありますけれども、彼女だけが本当にこのモアブというところの出身であって、イスラエルの出身ではないんです。 Si Noemi ay kinuha ngayon, ang pangalan ng Japan ay Naomi, Sir Naomi, no? Kaya sabi ko nga siguro, ang pangalan na ipinangalan kay Sir Naomi ay hindi galing kay ate, kundi ang nagbigay ng pangalan sa kanya ay si papa niya. で、ナオミって日本の名前ですよね。日本の一般的なナオミの名前ですよね。 Tama ba, Sir Naomi? タバコはジャパニーズネームじゃん。 So, nabigay si papa niya. Dahil ang salitang Naomi ay hango sa original na Noemi. だから私はお父さんの由来でナオミなんですけれども、 At kinuha ito ng Japanese base doon sa origin na salita from Hebrew. でももともとヘブル語なんですね。 Okay, kaya nga kinuha nila ito at doon, hindi ako marunong magbasa, pero ang may Hapon ay may dalawang salita o sulat. Isang katakana at isang hiragana. ひらがなとカタカナがありますよね、日本語は。 Sa hiragana, ito explanation. Sa katakana, bawat salita, bawat words, o bawat sentence may kahulugan. Yung kanji po yung pastor. Okay, kanji. 漢字ですね。漢字は各その漢字について由来が名前が意味がありますよね。 So yun yung kanji, kaya nga may tinatawag tayo yung kanji, no? So, may explanation at alam Sir Naomi kung ano nakasulat doon. At anong kahulugan. だから各その名前一つ一つに皆さんも日本人であればこの名前の漢字には由来があるはずです。 Pero ang salita pong Noemi sa Bible
ay kinuha sa salitang Hebrew ng ibig sabihin, beautiful. 実はもともとこのヘブル語ではノエミっていうのは美しいという意味なんですね。 Kaya kung kinuha ang pangalan ni Sir Naomi sa salitang Naomi from the Hebrew word origin, ibig sabihin beautiful. もともとそのナオミっていうのはビューティフル、また美しい。 Kaya naman Brother Peter, totoo yung pastor. Hindi lang sabihin with beautiful, marami siyang kahulugan. Siya din po yung delightful. また美しいだけではなくて、本当にこの喜びに生きるという意味もあるんですね。 At bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa nagbigay dito sa akin ng regalo. そしてその前にこのプレゼントいただいたんですけれども、感謝します。 So 2 times ko na ito nagamit at ito mula sa pamilya Sir Naomi, Brother Peter. ね、ちょっとそうですね、このパソコンはちょっとこちら作ったらあれでいませんね。 So, purihin ang Panginoon at ngayon, babalikan natin. Hindi natin titingnan dito kung makita natin kasi ang salita, mayroon dalawang anak, katulad na iminsan ni Pastor Kinjo, no? Itong si Naomi ay may dalawang anak. ナオミには2人の息子がいたんですね。 O si Noemi. Si Noemi ay mula sa isang mayamang angkan. そしてもともと彼女は元は結構裕福な家庭だったんですね。 At during the time, wala pa pong prophet, kundi ang nagro-rule noon, namumuna noon, wala pang hari, kundi ang namumuno noon sa Israel ay ang tinatawag natin mga hukom. そしてその時はこの本当にその天皇とかはなくて、その守るっていう人が、その長老的な役割の人が守っていたり、それぞれの地域を。 Kaya kung mapapansin nyo pagkatapos ng Book of Ruth, ang kasunod na yung Book of Judges o hukom. だから実はルツキの後にはこのようにすぐに判断っていうかサムエル記もあるんですけど、その後にはこの列王記とかありますよねと。 So ngayon, itong si Noemi ay hindi isang ordinaryong babae. Mayaman sila. だからノエミ、ナオミっていうのはここに聖書にあるのはもともとは裕福な家庭だったんですね。 Isang makapangyarihang angkan ang asawa dito ni Naomi na ang pangalan si Elimelech. エリメレックと結婚して、このエリメレックも実は結構力のある家庭だったんですね。 At ang pangalan ng Elimelech ay matagpuan niyo muna sa unang talata ng Bible in chapter 1. Si Elimelech ay isang, siya yung hukom. Isang mayaman, isang makapangyarihang angkan. Iyon yung asawa ni Naomi. ここではエリメレクについてもここにルツキの一章で書いてあります。 So paano nagkaroon ng pagkakataon na isang mayaman at makapangyarihang angkan ay napunta sa Moab? During the time ay nagkaroon ng kahirapan sa lugar ng Bethlehem, Judea. そしてその時は実はその飢饉、本当に苦しみのその時の時代があったので。 At dahil sa kahirapang ito ay kailangan nilang alisin o lisanin ang lugar ng Bethlehem upang pumunta sa lugar ng Moab. ここに書いてある通り、ルツキの一章ではサバキツカサが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と2人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに食べることにしましたと。 At ang layo from Jerusalem o from Bethlehem to Moab ay maabot siya kung lalakbayin nila 7 to 10 days. ベツレヘムからモアブに行くまでには実は7日間から10日間かかってしまうんです。 Okay, so pumunta doon sila ni Naomi kasama si Elimelech sa lugar ng Moab. Dahil doon sa lugar nito ay nagkaroon ng temporaryong kasaganan. そしてこのモアブだとここで生き残れるということで妻と一緒にエレメルクはそこに滞在することにしたんです。 Dalawa ang anak ni Naomi. 2人の息子がいました。 At ang dalawa niyang anak ay namatay sa lugar ng Moab. モアブで2人の息子は亡くなってしまったんです。 At nakapag-asawa sila ng dalawang taga-Moab. モアブ人の2人のこの義理のお嫁さん、義理の娘ができたんですね。 Ang isa ay si Orpa. オルファさんと Na kahulugan ay likod. オルファっていうのは背後、後ろっていう意味があるんですね。 Na may katumbas sa salitang Orpa sa Hebrew word na kahulugan nito sa wikang English ay turn away. そしてオルファっていうのは後ろってことでこの引き裂かるっていう意味があるんですね。 Si Orpa ay larawan ng pagtalikod ng Israel sa tunay na Diyos.
オルファは本当にある意味このイスラエルの本当の神様がいらっしゃる場所から引き離されたものとして実際にそうなりました。 Hindi isang aksidente, kundi isang planado ng Diyos upang ipakita sa bayan ng Diyos at ng Israel na ang pagtalikod nila sa Diyos ay hindi magdudulot na mabuti at hindi magbibigay sa kanila ng kagandahan o kasaganaan. これは実際にはこの神様がもちろん決めたことなんですけれども、このイスラエル神様がこの建てたその国から自分が引き離されることは何一ついいことはないということを示すためにもそうされたんです。 So ang pangalan niya ay Orpa. オルファですね。 Ang pangalawa ay nag-asawang anak ni Naomi ay nakapag-asawa at ang kanyang naging manugang ay si Ruth. そしてもう一人の息子のお嫁さんはルツです。 Nakahulugan naman sa wikang Hebrew ay friendship or compassionate. ルツっていうのはフレンドシップ、友情深いとか感情深いという意味があります。 Ito naman ay nagsisignificant at nagpapakita na ang pangalan niya ay pagyakap ng Israel sa tunay na Diyos. Kung ang Orpa ay pagtalikod, ang Ruth ay pagyakap at pagbalik sa Diyos. だからオルファさんの名前、オルファという名前のその引き離されるとか、はい、後にするとかいう意味から比較して、ルツはこの友好的なんですよね。どっちかというと立ち向かう、それを受け入れることができるという名前の由来がルツなんです。 Yung dalawang manugang ay mahal nila parehas si Naomi. そしてこの2人のこのお嫁さんはナオミを愛していました。 At mahal din ni Naomi ang kanyang mga dalawang manugang. ナオミも自分の義理の娘を愛していたんです。 Ngayon ay araw ng mga puso. この今月はバレンタインということで、 Ang pag-ibig ay mahalaga. 愛は重要です。 Amen. 雨ですか？ May kasabihan tayo, pinakamahirap na magkasundo ang manugang na babae. Tama ba? At ang kanyang biyanang babae. よく言われているような一般的な考え方なんですけれども、やっぱり義理のこの、ね、娘とお母さんというのは姑はなかなかうまくいかないっていうのが多いかに思われます。 Kaya kapag namatay ang lalaki, yung manugang na babae, hindi titira yan sa biyan ng babae. だから一般的には例えば義理の父が亡くなった場合に、大体お嫁さんはわざわざ義理の母のところに住むようなことはよっぽどしないと思います。あまりしないでしょう。 At babalik siya sa tunay niyang nanay. よっぽどその自分の本当のお母さんのところに戻るのが一般の考え方だと思います。 Pero hindi lahat ng babae at manugang at biyanan na babae katulad na nasa isip mo. でも皆 Ibahin niya さ sa ん、 Ruth. ルツは違うんですね。 Amen? 雨ですか？ Ibahin niyo itong babaeng ito na ating pag-uusapan. このルツは全く違うんです、皆さん。 Kaya nga ito yung tatlong sikreto para sa itong si Ruth na ito ay isang magiging matagumpay na lingkod ng Diyos. ルツがなぜ本当にそこまで本当に成功したというか、本当にうまくいったのか、秘密っていうかやり方があったんですね。 Basahin natin yung verse 9 ng chapter 1. ルツ記の1章の9節、皆さんどうぞ読み上げてください。ルツ記の1章の9節、なんて書いてあるでしょうか？ Ito yung pakiusap ni Naomi sa kanyang dalawang manugang. お願いをするんですね、ナオミが。 Ito sabi ng verse 9. Itulot tawad ni Yahweh na kayo ay makapag-asawa muli at magkaroon ng panibagong tahanan. At sila ay hinagkan ni Naomi bilang pamaalam, ngunit napaiyak ang mga manugang. あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主が来てくださいますようにと言った。そして2人に口づけをしたので彼女たちは声を上げて泣いた。 So namatay yung kanyang asawa at ang dasal o prayer nito ni Naomi at kapakiusap sa dalawa niyang manugang, lisanin na siya. Iwanan niyo na ako. Maghanap na kayo na magiging asawa niyo, umuwi na kayo sa tahanan ninyo. Dahil taga-Moab kayo, pwede kayo bumalik uli sa nanay niyo, magtayo ng bagong pamilya, maghanap ng bagong asawa. そうだね、こういうことでナオミは自分の義理の娘たちに本当にもう一つ人生をやり直すことをお勧めして、まだ若いし本当にここで自分でと一緒に滞在するよりもきっと自分たちでもう一度新しいこの人生を切り開いてもっと豊かな幸せな人生を送れるようにとそのように願っていたんです。 Amen. アーメンですか？ Sabi nga na isang araw ng puso, na isang pamagat, ang pag-asawa ay di biro.
maghapong makayuko. Ang pag-asawa ho, hindi po ganun kadali. そうですね、結婚するってもちろんすぐにいやパッといい相手が見つけて幸せで豊かになるかでもそういうわけでもありませんよね。実際問題結婚って本当にすごく難しいというか奇跡的というか本当に非常に難しいですね。 Kaya alam niyo, ang pinakamasarap na maghanap, lalo na kayong mga kababaihan na dalaga, at kayo maghanap ng isang mapangasawang lalaki, ang una niyong hanapin na maging biyanan niyo, mabait. だからまだ独身の女性に本当に今声を上げてお勧めしたいのが、もしその気になる好きな相手ができたら、その相手も大事なんですけれども、そのお母さんを見て自分もこうそういうことを考えながらも考慮するといいと思います。 Pangalawa, kailangan supportive ito sa iyo. そしてその本当に支援して助けてくださる人ですね。 Huwag kayo maghanap basta na lang na gusto nyo, kasi mostly ang mundo, ang unang hanapin kapag naghanap tayo, lalo na babae, ang unang hanapin natin yung may tayo sa buhay. 一般的な女性の考え方で、統計とかアンケートでもすぐに皆さんが求めるのは経済力だと思います。 May kasabihan tayo, ang number one na pakialamiro sa isang tahanan ay ang biyanan. でもどんなにその相手が良くても、その旦那さんとかのお母さんがあなたの邪魔をするであればどうでしょう。 Kaya hindi nag-work out ang isang samahan kapag ang biyanan ay nakialam sa mag-asawa. 実はまた義理ここのお母さんたち、もし自分たちの結婚相手とか息子とか娘の結婚相手がいたら、どうか邪魔をしないように心がけてほしいものですね。 Itong pag-aaralan natin, itong si Naomi ay isang mabuting biyanan. きっとここで考えると、ナオミはきっと良い義理のお母さんの役割を果たしていたことでしょう。 Madaling maghanap ng isang kilalang pamilya, madaling maghanap ng isang mayamang asawa, pero ang hirap makapaghanap ng isang mabuti na at mabait na biyanan. 皆さんが求める経済力とか、皆さんが求める一般的なこの相手っていうのは、もしかしたら見つけれます、ね、お金があれば給料が高ければパッと簡単にこう行くんですけれども、でも本当の意味でこの関係とか、その義理のお母さんとかこの家族とかの本当の意味の家族をその相手によって見出すってことは本当に難しいものですね。 Kaya ang unang iniutos ng Bible sa mag-asawa, umiwas sa biyanan. だから聖書にもあるんですね。なるべく夫婦になったらその自分の家を離れなさいというのはありますよね。 Amen. 雨ですか？ Pero ngayon ang gusto ko ipakita sa inyo na hindi lahat ng biyanan ay dapat yung iwasan. でも今日皆さんにそれを覆したいんです。聖書に書いてあることでもあるんですけど、でもそうでは 100% それがそうではない。本当にこのうまくいく、本当にこの本当の親以上に関係性ができるこの奇跡的なことを本当にルツがこのナオミを通して皆さんに証明をしたいんです。 Amen, church. 雨ですか皆さん。 Kaya dahil sa pakialam ng mga biyanan, doon nabuo ang kantang kay dami ng winasak na tahanan. 実はね、この本当にお母さんとか義理のお母さんがもう自分の娘とか息子を考えすぎるがゆえにもう邪魔っていうかこう余計なことをしてしまうことが、そのせいで実際には多くの家庭が悪くなった、いい方向に行くところが悪い方向に行ってしまったことは皆さんも共感できるでしょう、できると思います。 Alam niyo ba nung time na ito, bata pa nito pala nitong si Ruth nung namatay, nung tinanong sa ni Boaz, ang edad niya nasa 35 years old lang siya. 実はこのルツがこのボアズにと出会った時には35歳だったんですね。 Kaya kung kayo iniwan ng inyong mga asawa, 40 na 50 na, huwag kayo maiyak. Si Ruth nga bata pa, oh. だから皆さんがルツその時35歳だったのって思うかもしれないけど、皆さんに希望を与えなかったんですね。皆さん40、50で旦那さんと別れてしまったんであればまだまだチャンスはありますよってことですね。 So, ang bayat ng biyanan ni Naomi. Tama? Ang bayat niya eh. Sabi niya sa dalawa niya manugang, itulot ni Yahweh na kayo makapag-asawa muli. Pag yung ibang biyanan yun, kapag kayo ay nagpapaganda, sasabihin ng biyanan, saan ka naman? Naghahanap ka na? Kakamatay na ng asawa mo? だからここの関係を本当に考えてみてもらうと、本当には
この一般的には考えられないナオミは本当に心からもう本当に結構年齢も年齢であって本当にもう正直簡単ではないいい相手を自分の息子たちが亡くなってしまってでも本当にでも年齢も年齢だし本当にうまくいくかなと思いながらもでも心から本当にこの自分が夫が亡くなってすぐ結婚するのとかいうどこではなくて逆に神様があなたたちが祝福してくださいますようにっていう願いをするんですね。Kaya sabi niya, muli kayo mag-asawa at magkaroon ng bagong tahanan. At sinahinag ka ni Naomi bilang pamaalam, ngunit napaiyak ang mga manugang. So time niya yung iyakan, siyempre kumbaga, ilang taon kayo na magkasama, tapos naging mabuti siyang biyanan sa inyo, di ba? Pag ang nanay mo mabuti, iyakan kasi ayaw mo hanggat maaari eh. Pero kung biyanan mo salbahe, sasabihin mo, ay, kailan ba tayo alis sa tahanan ito? 逆ですね、きっと皆さんがもし義理の母と住んだら、ね、あんたいつこの家出てるよとか逆になると思いますけど、ここは全く逆の設定ですよね。アメン church。アメンですか？アメン。アメン。Mga young people。若い皆様。Mga babae。特に女性。Lahat ng young people。全員ですね。Kapag pasok sa isang pamilya ay kailangan niya ipag-pray na maigi. 青年たち、本当にこの結婚をすることというのは本当に祈るべきことなんですね。Huwag yung gayahin ang standard ng mundo. この世界の計りに皆さん世界のトレンドとかに惑わされてはいけません。アメン。アメンですか？ Hanap kayo ng biyanan na makikisama sa inyo. その皆さん、これ特に女性ですね、特に女性に対しては本当に義理のお母さんとの関係っていうのは本当に重要なので、お母さんも含めてこう吟味するといいでしょう。 So nagyakapan sila, nagiyakan sila. Hindi dahil tuwang-tuwa sila, yes, malaya na tayo. Umiiyak ka magbiyanan dahil alam niya at alam ng mga manugang na ito na mabuting magulang itong si Naomi. 2人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いたんですよ。義理のお母さんと別れる分ならば、やったではないですね。声を上げて泣くんですよ。 Mga verse. Sagot ng dalawang manugang. At sinabi sa matanda, sinabi na kay Naomi, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyo. 2人はナオミに言った10節です。いいえ、私たちはあなたの神のところへあなたと一緒に帰ります。 Sumagot si Naomi, verse 11. しかしナオミは言った11節。 Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Siya na mismo na kayo sa akin. 帰りなさい、娘たち。 Sabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Tugon ni Naomi. なんで私と一緒にいろうとするんですか？ Hindi na ako magkaanak o pang inyong mapangasawa. Sabi niya, matanda na ako, huwag na kayong umasa. Nasasama pa kayo, baka magkaanak pa ako. Para paglabas nito, antay niyo lumaki, maging asawa niyo. Hindi na pwede. あなた方の夫になるような息子たちか、また私の中にいるとでも言うんですか？ Ito yung gustong dialogue minsan ng asawa, madalas sinasabi ng asawa ko. Pag tayo pa tumanda at mamatay tayo, kung sa kabilang mundo o sa kabilang buhay sa langit, ay bibigyan, sabi niya, kung papahintulutan agad magiging asawa, ikaw pa rin yung pipiliin ko. よく妻は私に言うんですね。もし私とあなたが亡くなって死別れしたら、私はお願いをするわ神様に、またあなたと結ばれることをってよく妻が言ってくれるんですよ。 Sabi niya, ayaw kong mamatay na mauna sa'yo. あなたより先に私たたくないわと。 Gusto ko mauna mamatay, sabay na lang tayo. 一緒にだったらいいわよと。 Sabi ko, gayahin na lang natin yung iba eh. じゃあどうするみたいな。 Hindi. Alam niyo kung bakit? At pinakamasarap ng buhay. And to God be the glory. Sa almost 26 years namin mag-asawa, itanong niyo sa kanya. そしてまあ威張るわけではないですけど、26年の結婚生活、彼女に聞いてください。 Amen? Amen. Pero kung ang maging kapartner mo, ay hindi mo iniasahan ito mangyari sa iyo, good for 10 years, 15 years, gusto mo na isauli sa biyanan mo. 本当にこのね、最初は良かったけれども、こんなはずではなかったと思ったら、はい、もうすぐに返却とかなりますよね。 Amen? Amen. Amen, church. So ngayon, sabi nitong dalawang manugang, hindi namin kayo sasama! Maring tatawag natin, siguro bisigan pa siya kung Japanese ito. Ukasang! Bahala ka na, Sir Dami!
ナさんとか言ってるんでしょうね。 Nanay, hindi namin kayo iwanan. Mama, hindi namin kayo iwanan. いいえ、私はあなたの民のところへあなたと一緒に帰りますと。 Pero nangyari ba yun talaga? Hindi na iniwan si Naomi? どうなりましたか？ Kung matandaan nyo yung mensahe ni Pastor Kenjo nung Sunday, pagdating sa verse, I think, verse 14, 13, iniwan ni Orpah si Naomi. ケリュ先生の先週のお話でもありましたが、確かに一瞬心でもそうですけど、14節ではオルパは姑はとの別れの口づきをしたがとありますね。 Pero sa verse 10, sabi niya, hindi namin kayo iwanan. いいえ、私はあなたと一緒に帰りますと言ったという決意があったかもしれませんが、14節ではオルパは姑のと別れの口づけをするんです。 Pero ang sagot ni Naomi, iwanan niyo ako. Onegai shimasu. と逆にナオミがもういやもう行けお願いだからってナオミがお願いしてるんですよ、自分から離れることを。 Pag kayo si Naomi, iiwan kayo ng inyong mga biyan manugang, ano maramdaman nyo? でも口では私はどうでもいいからあんたたちも行きなさいと言って、でもとことこ分かりましたと2人が言ったら本当はどういう心境でしょうか。 Alam niyo yung reaction, lalo na babae, magtampo. でも Pangalawa, iiyak. でもきっと本当に言ってしまったのと言うだろうし、やっぱり悲しいから泣いてしまうだろうね。ナオミにしても悲しいから2人ともずっと過ごしたので。 At lalabas yung pagiging emotion ng isang babae. でまたこちら女性は感情的ですからね。 Pero si Naomi iba, でもナオミは違ったんです siya ho ね。 nakiusap. 逆なんです。 Iwanan niyo na ako mag-isa. 大丈夫だからはいもう行ってと。 Huwag niyo ako intindihin niyo yung sarili niyo. 私のことよりも自分たちのことをあなたたちいなくなったんだよ旦那さんがと、あなたたちはもう次の人生考えるべきじゃないのと。 Wala na magandang kinabukasan sa buhay ko dahil matanda na ako. Bata pa kayo, may maganda pa kayong kinabukasan. Maghanap kayo ng bagong asawa na magtatayo at mag-iingat at mag-aruga sa inyo. 私は追いぼれているからもう何年私にといたって何のいいこともないわよと。一ミリともいいことはないのよと。それよりも私は今のうちであればまた新しい暮らしができるからねということなんですね。 Eh, sabi niya, huwag kinaasahan. Nakapagsasama pa kayo sa akin, hindi na ako pwede magkaanak para magiging asawa niyo. Maghanap na kayo. だからもうこの今12節に書いてある通り、私といて何のとこがあるのと、私がまたもう一人また2人あなたのね旦那さんを身ごもると思ってるって一緒にいるのと、もうわけわからないっていう意味な言葉でもありますよね。 Pagkatapos, sa sunod na talata, iniwan ni Orpah si Naomi. 14節、またオリパは姑のと別れの口づけをしたと。 Kaya nga sinabi ko kanina sa inyo, ang salitang Orpah sa wikang Hebrew ay ano? Turning away. だからオリパって先ほど申し上げましたが、やっぱりこう背後とか後ろに行くとかだったんですね。 At nagsisimbolize ng pagtatalikod ng Israel sa tunay na Diyos. でこれは本当の神様イスラエル人の人たちが本当の神様から背くことも意味しています。 Ang salita namang root sa Hebrews ay ibig sabihin ay friendship or compassionate. でルツっていう先ほども言いましたが、ルツっていう名前の由来は友好的であって感情的であってと。 Isang mabuting kaibigan, isang kaibigan na mahabagin. 良い友達であって本当に人をすごくこう人のことを考えられる友達なんですね。 Ang salitang Naomi naman sa wikang Hebrew ay ano yon? ナオミはどういう意味でしたか、由来は。 Beautiful. Isa pa. Maganda. Sa isa pa. Kiri. ナオミさっきのヘブルの意味では美しいともありました。他に何かありましたよねと。 The beautiful, delightful. delightful、本当に喜びに満ちるなんですね。 Ang asawa ni Naomi ay sino? Elimelech. ナオミの夫はエレミレクでした。 Ang salitang 2 letters sa Elimelech ay nagsimula sa sadyang letter na L. Ibig sabihin sa wikang Hebrew is God. エルメレクの L は L っていうのは神様の名前でもありますよね。 Kaya Elohim. エロヘム L-U-N. L-U-N Amen. Kasi nga pag sinasabing L is meaning God.
もともとエルっていう聞くと、もうそのエルっていうこと自体が、まあ、その神様の名前の、まあ、意味もあるんですね。 Yung salita naman na sa pangalang Elimelech, ang salita Elimelech, ibig sabihin is king. そして今エリメレクっていうのは王様でもあります、意味が。 Nakahulugan ng salitang pangalan na Elimelech, God is king. エリメレクその名を付け出すと、神様は王様だということですね。 During the time mo lang hari, その時は王様という存在はいなかった、そういう役職はいなかったんですが、 itinalaga si Elimelech bilang hukom. At kinikilala ni Elimelech na ang Diyos ang hari ng Israel. エリメレクはその時の長でもあって、リーダー的存在だったんですけれども、エリメレクは本当の王様は神様だっていうのは分かっていたんです。 Sinabi ni Orpa na hindi niya iwanan ang biyanan niya, pero iniwan niya. オルパは行きませんと言ってきながら、結局14節では離れてしまいました。 Itong bayani na ating pag-uusapan, sinabi niya rin na hindi niya iwanan ang kanyang biyanan at ito'y pinaninindigan niya. 彼女も10節と同じようにオルパと一緒にあると一緒に帰りますと言って、それを実際に全うしました。 Kaya nga may tatlo tayong sikretong buhay na pag-usapan at pag-aralan sa buhay ni Tatsuro. だから皆さんも準備はいいですか？ルツの特徴を皆さんと学びますね。 Number 1 1つ目、 is love. Love、愛ですね。 Hindi ho magpapangsyon ang isang pamilya, ang mag-asawa, without love. 一つの家庭が愛がなければ本当の機能はありません。 Hindi din ho magiging successful ang isang pamilya at ang anumang grupo o kaibigan o samahan without love. 家族もそうですし、結婚関係も友情もそうですよね。友情でも何でも愛がとても重要なんですね。 Itong si Ruth ay nagpapakita na hindi niya lamang minahal ang kanyang biyanan sa panahon na pagiging mayaman at kilala ito. ここではルツっていうのはこの愛があったので、ただ本当に良い時だけではなくて悪い時でさえも関係なくその愛は同じなんですね。 Umuwi si Naomi mula sa Moab papuntang Bethlehem at hindi siya iniwan ng kanyang manugang. ナオミはベトレヘムに戻るんですけれども、ルツも一緒に行ったんです。 Nag-travel sila ng 7 to 10 days. 何度か10日間の道のりでしょうか。 Pwede sabihin ni Ruth na hayaan niya ng kanyang biyanan. いや、こんなに歩くんだったらもうやめようかなと思ったかもしれません。 Babalik ka na sa sarili mong bansa, pabayaan na lang kita. Dito ako sa bansa ko dahil nandito yung nanay ko. Pero dahil mahal ni Ruth ang kanyang nanay, niminahan niya na walang anumang kapalit at condition, hindi niya inaiwan ang kanyang biyanan dahil sa salitang pag-ibig. で彼女は本来ならばもういいよ、私はやっぱり自分の母の方がいいし、自分の育ったところの方がいい、それが本当の感じだったかもしれませんけれども、でも彼女は本当に自分の義理のお母さんナオミを愛していたので、最後までそれを全うできたんですね。 Hindi ho susi ang kayamanan para sa isang matatag at masayang pamilya. だから皆さんがこの家族を築きたいであれば、お金ではないですね。お互いの愛です。 Hindi ho kayamanan ang susi para magtatag ng isang matibay at masayang pamilya. で幸せな家族っていうのは本当にこのお金ではなくてですね、この愛が要となるんですね。 Ang matatag at matibay at masayang pamilya, ang susi ay ang pag-ibig. いいですか皆さん、本当の素晴らしい家族っていうのは愛がある家族なんです。 Itong babaeng ito ay pinakita niya na ang kanyang pagmamahal sa kanyang biyanan. Hindi niya lang minahal ang kanyang biyanan, katulad sinabi ko, nung time na si Naomi ay mayaman, respetado at ginagalang at makapangyarihan. Nung time na ang kanyang biyanan ay naghihirap na at gusto ni Naomi na iwanan siya, pero hindi niya iwanan ang kanyang biyanan kasi mahal niya. だからここから皆さんと考えていくと、本当にこのルツっていうのはもちろん経験したんです。皆さんから尊敬があって裕福であった時代、そしてナオミもその家族も本当にこの力のあった時代、本当に裕福で皆さんからも、ね、いい目で良い扱いされてあった時代を経験していましたし、今はまさにもうそれが全てなくなってしまっても何にもない、この家族といったって何のいいこともない時でさえも、それは覆すことのない愛によって彼女は最後までナオミといたんですね、ルツは。 At ito po yung pagpaalala ng Diyos sa bansa Israel.
これはイスラエルに対しても Na kung mahal nila ang bansa Israel, hindi nila ito iwan at hindi nila ito papalitan. だからこのある意味イスラエルの民に対しても愛があればいかなる理由があると離れないんです。本当の愛があれば離れることがないんですと。 Huwag nilang ipagkanulo at huwag nilang iwanan ang bansa Israel. Dahil ang totoo, ang pagbubukas ng kaisipan ng bayang Israel ay ipakita ng Diyos sa kanila yung pagpapahalaga ay ang pagmamahal. だからここでは時には神様は本当にこのいい時だけではないですよ。たまには苦しい時とかもうやめたいなとか離れたいなとかいう時もあるんですけれども、でも逆に神様はその気持ちを通してそこを超えると愛によってそこにとどまるならば神様の祝福がやっぱりあるんだ。この愛によって神様の本当に得れるんだっていうのを示したいこともあります。 Kung kayo naman surot at ito na, bata pa kayo, wala na kayo, tapos pinabayaan na kayo ng biyanan nyo, ano maramdaman ninyo? 逆にルツの立場を考えてみましょう。 Sutay mo naman, di ba? Kung noon hindi ako nagiging successful sa una kong asawa, baka sa pangalawang attempt, papalari na naman. でルツだとは、まあうまくいったけどもう今はうまくいかないし、もう亡くなったし、じゃあまたやっぱり私は幸せになりたいから、やっぱりじゃあ今度もう一回2度目の結婚をと思うのも当然ですよね。 Galing ni Naomi. Sabi niya sa mga manugang niya, mag-asawa na kayo. それを見ているからナオミは進めるんですね。 Si Orpa umalis. オルパを出かけたやめなんて役続けして別れたんです。 Kasi gusto niya pa mag-asawa. やっぱりオルパはやっぱり次の第二の人生を選んだんですね。 Amen? Pero itong isa na to, hindi siya. Para sa sabi niya, Inay, mamatay kayong tatanda, mamuhay na rin ako bilang isang matanda. Masaya na ako sa ganitong buhay. 私はもう決めたんですと。あなたを愛していて本当にもう決めたんです。あなたが年取ろうが私も年取ろうが私はここにいるってことを。 Alam niyo sa pinakamahirap sa gawin sa isang bagay, o ang pinakamahirap limutin sa lahat ng bagay, yung salitang pag-ibig. だから皆さん実は愛ってすごく難しいものですね。 Masira ka man, pero ang pag-ibig ay hindi mo kayang kalimutan. あなたがどんなに状況におっても本当の愛があればですね。 Hindi man lang nag-work out yung relation ninyo ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng boyfriend, ng girlfriend mo, pero minahan mo siya minsan lang dahil sa tawag na pag-ibig. At hindi mo ito makalimutan kahit kailan. 皆さんも本当にこの愛を本当に感じていろんなその男女の関係も友情の関係もやっぱり愛するっていうのはこうある意味奇跡的なことでもありますから一度愛したものを簡単に忘れることは難しいですよね。 Amen. アメですか？ Ang story namin, dahil araw naman mga buwan ng puso, ang story namin mag-asawa. Siya ang unang minahal ko at siya yung unang kasintahan ko. Ako din yung unang minahal niya, ako din ang unang kasintahan niya. そしてまあ皆さんバレンタインだからお許しください。少しのろけ話ですけれども、私にとって彼女は私の最初の恋人です。彼女にとっても私は最初の恋人でしたよと。 May mga failure ako, may mga kahinaan ako. But true love covered the multitude of sin. でも本当のことを言って私がその時の彼女の状態彼女のそのステータスで比べると本当に彼女と結婚するには等しくないだと思います。でも彼女は私を愛していたから全ての悪いこともカバーをしてくれた結婚してくれたと思いますが 1 Corinthians 13:3. 第一コリントの Sabi ni Pablo, 3節ですね。 ipamigay ko man lahat ng ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabutihan may dudulot ito sa akin. ね、第一コリントの13の3節。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き離して残ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。 Pag binasa niyo yung buong konteksto ng chapter 13, ay ni-emphasize ni Paul na pinakamahalaga dito ay ang salitang love. ここでパウロもこのコリントの手紙この13章を読んでいくと皆さんにももう一度教えたいことがあります。それは愛が最も大事なことなんです。 Gaano man tayo kagaling, gaano man tayo katalino, kung wala tayong pag-ibig, walang kwenta.
どんなにみんなが頭が良くても、どんなにあなたが裕福でも、愛がなければ何の役に立ちません。 Gaano lang kalaki ang ibinibigay natin tayo sa church, kung wala tayong pag-ibig, walang halaga. あなたがいくら教会に施しをしても、あなたにその愛がなければ意味がないんです。 Ano mang sakripisyo mo, ano mang pagsisikap mo, without love is nothing. あなたがどんなに犠牲を払っても、あなたがどんなに疲れても、どんなに与えても、それが愛がなければ意味がないんです。 Kaya sabi ni Paul, makapagsalita man ako ng wika, may kakayanan man ako, magpaliwanag, kung wala akong pag-ibig, wala. Ibigay ko man yung buhay ko, kung wala akong pag-ibig, walang halaga. Sunugin ko man ang buhay ko, kung walang pag-ibig, walang kwenta. Ibigay ko man yaman ko, kung walang pag-ibig, walang kwenta. Meaning to sa church, ano man ang ginagawa natin without love is nothing. そしてコリントの第13章の2節にも、たとえ私が預言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰が持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものの全てを分かえたえても、たとえ私の体を引き離して起こることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。 In-explain din ni Paul ang totoong pag-ibig base sa talatang 13. Ay sagot ni Pablo, ang pag-ibig ay ano? Mabait, matyaga, matiisin, mapagpakumbaba. Amen. Sin-explain niya doon kung anong klaseng pag-ibig. Kaya lahat na bagay, hindi giniba dito ni Naomi kasi mahal niya ito. At ang klaseng pag-ibig niya, hindi niya minahal dahil sa ito. Minahal niya kasi mabuting tao ito. そしてコリントの第13章の第2節の13章にも4から書いてありますが、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することもせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びますとあるように、まさにこのようなことを愛と定義をしているのですね。だからルツはまさにこれらを全てを本当にこの持っていた、これに値する愛を実は持っていたことが分かります。 Isang bilyonaryo ang naging mahirap. ある大金持ちが、 Itong bilyonaryong ito, nung siya ay sobrang yaman, maraming tao nagmamahal sa kanya. Mahal siya ng kanyang kaibigan, mahal siya ng kanyang pamilya, mahal siya ng halos taong kakilala niya. ある人は大金持ちだった時代には多くの人が彼をすごくよくしてくださって、多くの人にチヤホヤされ、みんなにも愛されてきたんですけれども、ある日貧しくなってしまったんです。 Iginagalang siya, minamahal siya dahil mayaman siya. リスペクトもされていたんですね。それはお金があったからなんです。 Isang araw nag-isip siya kung totoo ba yung mga tao na kapaligid sa kanya, totoong mahal siya. で彼は考えたんですね。本当にこの人たちは今私を愛しているように振る舞うが、これは本当なのかと。 Totoo kayang mahal ako ng aking pamilya? 本当に私の家族は私を愛しているのかな。 Totoo kayang mahal ako ng aking mga kamag-anakan? 私の親戚も私を愛しているかな。 Totoo kayang mahal ako ng aking mga kaibigan? 友達も私を愛しているのかな。 Totoo kayang mahal ako ng aking kasintahan? 私の恋人も私を愛しているのかな。 Habang nag-iisip siya, 考えながら nabuo sa kanya isipan ng isang desisyon. あることを決定したんです。 Ibinenta niya ang kanyang kayamanan. 自分のあるものを全て売ったんですね。 Ibinigay niya sa mga mahirap na tao ang kanyang kayamanan. 貧しい者に全てのこの宝を与えたんですね。 Naghirap siya. 貧しくしたんです、自分で。 Dahil nagiging magkawang gawa at ibinigay niya sa mga taong kailangan yung kapira nito. このお金をもっと使えるために、自分ではのために必要な時の方々に渡したんです。 Nawalan siya ng tahanan. 家がなくなりました。 Naranasan niyang tumira sa labas at sa bangkita. 外で寝ることになって、 Isang araw, ある日、 isang babae ang nakatagpo sa kanya at napansin siya. 女性が彼を見つけたんですね。 Tinulungan siya. 助けてくれたんです。 At makalipas ang ilang araw, buwan, ay na-develop at napamahal ang babae sa kanya at ipinakilala ito sa kanyang mga magulang. そして数日この一緒に過ごしているうちに、その彼女はこの彼に恋に落ちてですね、その彼を自分の家族に紹介するんです。 Laking gulat ng mga magulang ng babae dahil ang dinala nilang lalaki ay kilala bilang isang bilyonaryo. 驚いたんですね。
その人はやっぱり有名なお金持ちだったから、その娘がその金持ちを連れてきたことに驚いたんです。 Nagkaka ang isang babae, ang kanyang kasintahan, ang kanyang girlfriend, bakit isang bilyonaryo nagiging homeless ito? で彼女は驚いたんです。そんなに金持ちだったらなんであんな生活をしていたのかと。 Tinanong niya ang kanyang kasintahang lalaki, bakit nagiging mahirap ka, gayong bilyonaryo ka? なぜわざわざ意図的にそんなことをしたのかと。 Sumagot ang lalaki. 彼は答えるんです。 Ibinigay ko ang lahat at ibinigay ko sa mga taong nangailangan ng pera. Namuhay ako bilang mahirap at pulubi dahil gusto ko maghanap ng taong totoong magmamahal sa akin. Na mamahalin ako hindi dahil sa mayaman ako, kundi mahalin ako kasi ako ito. 実は私は本当の愛を探していたんだと。本当の愛を探すためには私にこの必要のないもの、そしてそれらを、その宝を、あるものを人に与えてですね、本当に自分が全くない、本当に素の自分を素のままに愛してくれる方をずっと探し求めていたからだと。 At ang dami kong naghanap ng magmahal, sa iyo ko lang matagpuan. Minahal mo ako nung marungis ako. At yun ang hinanap ko, yung mahalin ako kung ano ako. それがあなたなんですと。あなたは私のその宝とか私の築いてきたいろんなものではなくて本当に私だけを愛してくださって。 Church, 皆さん、 ang totoong pag-ibig hindi dahil sa nagmahal tayo dahil may naahangad tayo. At karapat dapat tayong hangadin at hanapin sa taong mahalin natin. Matuto tayong magmahal ng totoo na walang expectation o kapalit na gusto mo. Ang totoong pag-ibig, hindi ka nagmahal dahil may makinabang ka. Kundi ang totoong pag-ibig, magmahal ka para mapakinabangan niya. 実は皆さんも本当に、このように難しいかもしれませんけれども、本当の愛を見極める、自分自身でも惑わされて愛していると思うかもしれないけど、じゃあ例えばその人にお金がなくなったりとか、その人が病気になったとか、本当にいろんなことも含めてですね、この愛というのはこの本当の意味の愛を皆さん見つけてですね、友情もそうですけれども、この人はこういう立場だから愛をするとか、この人はこういう人だから友達になるではないんですね。だから皆さんは逆に自分がその人を助けるぐらいの気持ちでこの付き合いをしてほしいものですねと。 Amen, church? アーメンですか？ Amen? アーメン。 Huwag ho tayo magmahal dahil may nahangad lang tayo na kapalit. Magmahal tayo na wala in-expect na anumang kapalit. だから皆さんもあれがもらえるからとか、あの人と付き合ったらこのようないいことが起こるからではなくて、本当にどうか皆さん愛する人それぞれの愛行いも全て愛のゆえに一個一個本当に愛だけがきっかけと愛だけが動機として皆さんが愛を示すことができるようにお勧めします。 Sabi ng isang pastor na aking napakinggan, sa ngayong panahon, hindi mo daw malalaman ang Krisyano pag nasa labas ng church. Hindi mo daw malaman kung Krisyano o unbeliever ang isang tao. 実はある牧師と話をしたら、もう今教会の外では誰がクリスチャンか誰がクリスチャンじゃないかわからないんですと。 Dahil ang unbeliever ay magmamahal na may kapalit. Ang mga believer ay nagmamahal na may kapalit. Kaya sabi niya, hindi mo na malaman kung Krisyano o hindi. Hindi mo rin malalaman kung Krisyano o hindi. Dahil kung sino pa ang Krisyano, ito pa ang pagiging mga chismosa. だからこのクリスチャンって言って神様を信じている方々が多くの人がこの神様のこの礼拝とかこのを出た瞬間ですね、全く同じ人のような一般の人たちの同じような生き方をして噂話をしたり自分の利益のために人と付き合ったり、そういうことが非常に多くなっているということなんです。 Amen, church. アーメンですか？ Minahal ni Ruth si Naomi, hindi lamang nung mayaman siya, kundi nung mahirap na siya. Lalo niyang minahal. At kung hindi niya iniwan noon na mayaman pa, lalong hindi niya iwanan yung kanyang biyanan dahil nag-iisa na. だから皆さんこのルツっていうのはいっぱいお金があった時のナオミの時代以上にですね、もう全く何にもないナオミをさらに一緒にいる時末して愛したんですね。 Pangalawa, na sekreto ni Ruth sa 2 kanyang つ目 buhay. のルツの秘密っていうのは何だったでしょうか？
Faithfulness. faithfulness 信仰深いですね。 Ang taong tapat, balik taringungan, tapat yan. faithfulness この忠実深いというのはどんなことがあっても忠実なんです。 Amen. アメン。 Sa lahat ng bagay sa relation, para mag-work out ang isang relation, mag-work out ang isang family, mag-work out ang isang samahan, dalawa o tatlong bagay. Number 1, yung pag-ibig. Number 2, yung katapatan o faithfulness. だから先ほどは一番家族でもどんな関係性でも愛が必要です。もう全く必要です。これは一番最初の。そして2つ目は忠実であることがとても重要なんですね。 Hindi maging masaya ang pamilya at hindi masaya ang isang samahan o relasyon kung ang bawat isa ay may hinala sa isa't isa. 忠実ってことはお互いがお互いを疑って生活するならば絶対に長持ちはしません。長続きはしません。 Kahit anong seminar na gagawin nyo at pag-attend nyo para magiging kampante, kung wala kayong tiwala sa isa't isa, hindi mag-work out ang relasyon ito. どんなに皆さんが本当にこのお互いを愛してもお互いがお互いを疑ってるお互いの愛を皆さんが知りないならばそれは本当に長続きはしないでしょう。 Amen, church. Kung si Orpha hindi siya naging tapat sa kanyang biyanan, si Ruth ay manatiling tapat sa kanyang biyanan. でもルスは本当に最後まで忠実であった。ある意味オルパは途中で何かのきっかけでその忠実さがなくなった。その本当に最後までいるというなくなったんですけども、ルツは最後までこのナオミに対して忠実であったんですね。 Ang katapatan ay napakahalaga sa anumang samahan at relation. どんな関係でも忠実さはとても重要ですよ。 Ang katapatan ay mahalaga din sa loob ng iglesia. そして教会でも忠実な心っていうのはとても重要です。 Amen, church. アーメンですか？ Amen. アーメンですか？ Kung ang pag-ibig ay mahalaga sa tahanan, ang pag-ibig ay mahalaga sa church. 愛 Kung ang が katapatan ay mahalaga sa isang pamilya at sa isang relasyon, ang katapatan ay mahalaga din sa loob ng church. 愛が家族の中でとても重要ならば同じように教会の仲間である皆さんとの間にもこの忠実な心はとても重要なんですね。 Ang salitang katapatan, ang tao man na nandyan o wala, hindi mo sa pag-usapan dahil tapat ka sa isa't isa. 忠実というのはその人がいるからいい顔するんではないですね。その人がいてもいなくてもあなたの愛は変わらない、あなたの忠実さが変わらない、あなたがそれは同じような姿勢でいることがとても重要なんですね。 Sabi ni Naomi, iwanan niyo na ako. Ang sagot ng mga nitong surot, sabi niya, hindi. Hindi kita iwanan. Pauwi ako kasama mo, pero hindi kita iiwanan. Alam niyo, sarap ng ganung tao, di ba? Yung bang, hindi lang siya naging matapat sa iyo dahil may inaasahan siya sa iyo. Kundi sa panahon na bumagsak ka, sa panahon na nag-down ka, nagsasabi pa rin siya sa iyo na, nandito ka, hindi magbabago. 本当にこの関係性もそうですけれども、もう全く何にもないナオミに対してルツはいや、もう最後までいる、私は決めたから、忠実でいる、もう決めたことだから最後までという言葉、実は皆さんもこの友達の関係とか夫婦の関係でも失敗したからじゃあバイバイ、あなたは思ってた人でもないからじゃあもういいわとか、そういうんでもなくて、あなたが失敗してもあなたが悪くなったとしてもいつでも忠実でいる友達、いつでも忠実でいる仲間、夫、妻っていうのはとても重要ですよね、皆さん。 Ang katapatan ay di kayang bilhin. Pero ang katapatan, pwede minsan nababayaran. Naniwala kayo? Pwede kang mag-alok ng malaking bagay para sirain ang iyong kaibigan. Kaya ang katapatan ay napakahalaga. Si King David ay naganap in chapter 12 ng awit. Lord, iligtas mo ako dahil wala na ako makitang tapat kahit isa. Iyan ang desire ni David. Kasi pinakamahirap maghanap. Madali maghanap ng kaibigan. Madali maghanap ng kasama. Pero mahirap maghanap ng tapat na kaibigan. 皆さんも本当にダビデは本当にこのすごく裕福になって本当にいろんな経験をしたダビデでさえもこの詩篇で歌ってお願いしてるんですね。もう今は忠実な人がいないと、本当の忠実な人を与えてくださいと祈るんですね。だから皆さんもいろんな付き合い、いろんな仲間がいるかもしれませんけど、あなたに対してあなたがどうであろうかではなくて、あなた自身を愛して、あなた自身を最後まで忠実でいる友情はとても重要ですね。
Amen. 貴重ですね。 Kaya sabi ng mga mangangaral, mabuti ang dalawa kaysa nag-isa. Mabuti ang tapat na dalawang kaibigan na magiging tapat sa isa't isa. Dahil sa pagbagsak ng isa't isa, nariyan ang kaibigan niya. そして信玄でもあるように、一人より二人がいいというのは、あなたがたとえ溺れて、たとえあなたが何か迷って、あなたが失敗したとしても、相手が自分を引き上げるというのが信玄でもあるように、本当にこの信仰、その忠実な友情、その仲間とか相手というのはとても貴重です。 Sometimes hindi tayo tapat, pero ang Diyos ay tapat. Hindi tayo binibless ng Diyos dahil matapat tayo. Binibless tayo ng Diyos dahil matapat ang Diyos. 実は私たちもそうなんですよね。私たちと神様の関係もそうです。私たちが失敗をしていても、失敗をしなくても、神様は私たちを祝福して与えてくださる、祝福し続ける方なんですね。それは神様が忠実がゆえなんです。 Ito po ay pag-aaral. Ang buhay ng isang pastor ay parang isang whiteboard or blackboard. そして牧師の人生もある意味ホワイトボードみたいなものですよねと。 Pwede mo isulat ang lahat ng gusto mo. Pero sa lahat ng nagsusulat nito, hindi alam kung sino ang kaibigan at tapat sa iyo. いろんなレッテルを貼られることがあります。いろんなレッテルを貼られたとしても、でもそれが本当に事実かは、本当に事実かは、それは分かりません。 Amen, church. アーメンですか？ Amen. アーメン。 Kaya itong Naomi ang palad dahil may manugang siyang tapat sa kanya. だからナオミは本当に祝福された女性だと思います。こんなにも忠実で愛の深い義理の娘が来たのですから。 Kung tayo binibless ng Diyos, tayo ingatan ng Diyos, kabilang hindi tayo tapat dahil ang Diyos ay matapat, how much more kung matutunan natin na magiging tapat, hindi lamang sa Diyos, maging sa ating kapwa. だから皆さんが今日はこの忠実というキーワードで考えるときには、皆さんが忠実だから神様が忠実ではありません。皆さんが良いことをしたから神様が祝福してくださっていると思ってはなりません。それは神様の忠実なご性質のによってだけなんですね。だからもしその神様のご性質を皆さんが分かるであれば、神様のご性質なようなことを皆さんも友達とか周りの人にもしてあげるのが当然ではないでしょうか。 Kung tayo binibless sa kabilang hindi tayo tapat, how much more kung maging tapat tayo. 私が失敗をして本当に罪を犯しても神様の祝福は止まらないんです。神様の祝福が止まらないであれば、なぜ周りの人にそれをしてあげられないんでしょうか。 Sa pag-aaral na marami, ang pastor ang pinakamahirap na pangunguna. Dahil pag pastor ka, hindi mo alam kung gaano at sino ang tapat sa iyo. そし At て sino ang totoong kaibigan mo. 牧師も難しいんですね。牧師になるといろんな考えがいろいろとこう出てきてですね、いろんなことを思い巡らしてしまって、やっぱりこの教会の中でも誰が本当に私に忠実なのかっていう思う時が実はあるんですね。 Kung tayo binibless ng Diyos dahil matapat ang Diyos, sa kabila na hindi tayo matapat, ito yung sasabi ng Kawikaan sa mga tapat lalo. Kawikaan chapter 28 verse 20. いいですか皆さん、箴言の28の20ですね。 Ang sabi dito, ang taong tapat ay mananagana. Saan? Sa pagpapala. 箴言の第28の20を読み上げます。 Hindi ko na basahin yung karugtong. 忠実な人は多くの祝福を得る。 Amen. Because God is a good God. 神は忠実な方ですよね、皆さん。 Kung tayo binibless ng Diyos, sa kabila hindi tayo tapat, ito yung promise ng Diyos. Amen. Kapag tayo naging tapat sa ating asawa, sa ating kasintahan, sa church, sa pastor, sa kapatiran, ito yung sabi ng Kawikaan. Amen. Ang taong tapat mananagana sa pagpapala. だから皆さん、この忠実な心ですね、本当にもうルツのように忠実、これは結婚相手、恋人、友達、仕事、
全ての方に対して皆さんが忠実でいる、もう変わらない、そのままでいるっていうことは多くの祝福を得るっていうふうな約束があるんですね。 Minsan nilapitan ako ni Bro Jeff. Nandito ba si Bro Jeff? ジェフさん、今日はいらっしゃいませんか？ Nasa likod? Nasa taas. Okay. Karamihan sa mga kapatiran natin sa Punato, pag umalis sa Japan, pupunta sa ibang bansa, tama? Maglilipat na ibang bansa. At normal lang yun, kasi naghanap sila na mas malaking kikitain. Normal sa buhay. Pero nagulat ako isang araw, kinausap ako dito ni Bro Jeff. Sabi niya, Pastor, 8 years na sabi niya, Pastor, kung lulubin ng Diyos, makabalik ako. Walang bansa akong pipiliin kundi dito para sa Japan. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko po kayo maiwan. Maglilingkod ako sa Diyos. Kasama niyo at sa Pastor. ジェフさんがルイボをしていて、私は今結構研修生とか皆さんやっぱりこう生活が苦しくなって日本の生活も結構厳しいじゃないですか。で結構皆さん海外に行くことを選んでくるんですけれども、カナダとかオーストラリアとか行くんですけれども、ジェフさんがルイボ聞くとこ行って本当にいろいろ行けるんですけれども、私はこの教会を置いていくことはできないから、私はどんなオファーがあってもここに居続けたいんですってことを言ったのを忘れませんってルイ先生が言ってました。 Sabi ko sa kanya, punta ka sa ibang bansa, try mo. Pastor, kung lubin ng Diyos, dito pa rin ako. いや別に他の国もいろいろチャンスがあるから行ってみてはいいんじゃないか、もっといい生活があるかもしれないと言ってたんですけれども、いや僕はここを選びますと。 And verse 14, itinutulak maaari ni Naomi itong sarot. Iwanan mo na ako. Pero sa halip na lumayo, base doon sa itinuro at binasa ni Pastor Kinjo, lalong yumapos surot kay Naomi at sinabi, hindi kita iiwan. 本当にこの一般的だとナオミも考えていたように、いやここにいたって何のいいこと1ミリもないと、私と共にいたってあなたの人生を比べると何の益もないと言っていても、逆にもう強引にもうどっか行け、もっと自分の人生幸せを選びなよと言っていたパウロに対してルツはそれ以上に何もないことだからこそ、何もできないナオミだからこそしがみついたっていうのがここで分かりますね。 After nito, makita niyo kung ano naging buhay ni itong surot matapos siyang ginawa ang tatlong bagay nito. Number 3. そうですね。そしてこの聖書を読んでいきますと、ルツがどんな人生を歩んだかもここで読みます。3つ目、 Compassion. compassion。 Ano sa Tagalog compassion? compassion、タガロー語ではどういう意味でしょうか？ Ano sa Tagalog? compassion の日 Maawain, 本語では同 mahawakin, 情、 ang daming 慈悲。 kahulugan. Pero pinakamarapit at pinakamaganda, yung salita, pakikirama. 同情する、 Meron siyang concern, 思いや meron り siyang ですね。 compassion, meron siyang pakiramay, na Lord, matanda na yung biyanan ko, kailangan ko siya. Hindi ko siya pwedeng bayaan at iwanan mag-isa. Sa paglalakbay niya, kailangan niya ako. Kaya nagkaroon siya ng pakiramay, hindi kita iwan. この同情ですね、この慈悲、憐れみという心があって、ルツはナオミから離れなかったんです。 Amen, church? Amen. Meron siya ganong klaseng puso. そういう心があったんですね。 Para sa isip niya, hindi ka lang maghirap. Gusto ko maranasan yung kahirapan danasin mo. Ano mang buhay meron ka, karamay mo ako. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan dahil mahal kita, dahil tapat ako sa iyo at concern ako sa iyo. あなた一人でこんな苦しみをさせないと、あなた一人でこれからこんな惨めな生活はさせないと、私が共にいてあげるよということなんですね。 Romans 12 verse 10. ローマ書の12節。 Magibigyan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalagahan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Church, pinahalagahan ni Ruth si Naomi higit sa pagpapahalaga niya sa pamilya niya. Ang sabi ni Naomi, bumalik ka sa nanay mo. Pero sagot niya, hindi!
Sa iyo lang ako, ina. Kaya pinahalagahan ni Naomi o nito ni Ruth, si Naomi higit sa pagpapahalaga niya sa sarili niya. Sometimes tayo, ang mahalaga sa atin, sarili natin. Ang mahalaga sa atin, pamilya natin. Pero sa Bible, pahalagahan yung iba. Higit ng pagpahalaga ninyo sa inyong sarili. ローマ人の手紙の第2章の10節、兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。本当に私たちはいつしか別に自分のことを、自分の幸せを求めるのは悪いことではありませんけれども、自分よりもこのルツというのは自分の幸せよりもですね、その義理のお母さんのナオミの幸せをより重要に置いた、より大切に思ったわけなんで、それことがここでも分かります。 Sa tagpong ito, sino ang pinahalaga ni Ruth? Siya o ang kanyang biyanan? もう一度確認します。ルツはこの判断をしたのは自分のためですか、ルツのためですか？ Naisip niya ba yung kanyang sariling kasiyahan? Hindi. Ang nasa isip niya kung paano maging masaya yung kanyang biyanan. 自分の幸せとか自分の裕福とかではなくて、どうやったらこの義理のお母さんがこれから安心して本当にできるのか、彼女の幸せ、ナオミの幸せを優先したのです。 Naisip ba natin sometimes yung kasiyahan ng iba? O puro yung kasiyahan na lang natin ang iniisip natin? 皆さん自分の心に胸を手を当てて考えてみてくださいと。皆さんは自分の幸せではなく他人の幸せ、他人が喜ぶ顔、他人が本当にこのことを思うことがありますか？ Naisip natin ba ang damdamin ng iba? O puro damdamin na lang natin ang naisip natin? 自分がかわいそうだから、自分が頑張ってるから、自分がこうだからではなくて、他人のことを思って、他人がこうしたら喜ぶとか、他人がこうしたらかわいそうだなとか、自分の気持ちじゃなくて他人のことを皆さん思うことがありますか？ Nagbiyahe sila pabalik ng Bethlehem. そしてここでルツとナオミはベツレヘムに Kasama ang dalawang magbiyanan. 戻るんです。2人は戻るんです。 At pagdating nila sa kanilang tahanan, para mas maiksi at nadalisan natin ang kwento, madaling sabi, nagpaalam si Ruth na magpunta sa isang bukirin dahil mamumulot ng mga nalaglag ng mga trigo para magpagkain nila ng kanyang biyanan si Naomi. 早送りをします。ここで話を。そこで2人は戻ってですね、そしてこの稲をこの拾うことになるんですね、ルツが。 Binigyan ng idea ni Naomi ang kanyang biyamanugang. At ang sabi niya, pumunta ka sa lugar na ito at mag-antay ka doon at doon ka mamumulot. そしてここでもしっかりとナオミはルツに対して的確な指示をするんですね。この場所でこのようにやりなさいと。 Amen, church? アメン。 So pumunta doon sa itong suro para manguha ng pagkain ng kanyang biyanan. そしてその通りにするんですね、ルツは。 At habang namumulot siya, hindi niya alam na may-ari pala ng pinagkukuhaan niya ng trigo ay ang kamag-anak ng kanyang biyanan. そしてこの親戚のところの土地だってことが彼女後で分かるんですね。 At ang pangalan ay si Boaz. ボアズですね。今度はボアズのところの土地にで、 At nalaman at kumalat sa kanilang lugar ang pagdating ni Naomi. ね、そしてこのナオミが戻ったことがこの町中に噂になって知られたんです。 At kasama ang kanyang manugang. このナオミ一人ではないんだと、自分の義理の娘と帰ってきたことが皆さんも分かったんですね。 At habang namumulot si Ruth ng mga trigong nalalaglag, pumunta si Boaz sa kanyang taniman at nakita niya ang isang babae. At during the time, ang tanong niyo, kung magkamag-anak, bakit sila kilala? Number one, si Ruth ay hindi taga-Israel, taga-Moab. Amen? Taga-Moab siya. Kilala ni Boaz si Naomi, pero hindi niya kilala si Ruth. ここでルスはこのボアズの地の落ち葉を拾いに集めてる時にボアズはやってきて、やっぱりもちろん全然知らない、ね、このモアブ出身のナオミのことなんて一縷さんで知りもしれません。知りも。 At nag-umpisa nagtanong si Boaz sa kanyang mga tauhan tungkol sa babae ito.
見たことのない娘さんがいるってことで、ボアズはこのナオミのルツのことを聞くんですね。 Para maintindihan niyo yung kwento, basahin niyo yung chapter 2 hanggang chapter 4, hanggang dumating ang araw na unti-unti napalapit si Boaz sa kay Ruth. でまたルツ記今日読み上げませんけれども、この恋の話、恋バナがここで始まるんですね。ここで実はボアズはすごくルツのことが気になるんですね。 In chapter 2, kinausap ni Boaz si Ruth tungkol dito. At nakita ni Boaz kung gaano kabuti ang babaeng si Ruth. そしてボアズはこの美しい心の持ち主であるルツに本当にすごく気になってしまったんですね。 Sabi niya, walang katulad sa babaeng sa'yo, iba ka. At napamahal si Boaz sa babae nito. 実はこんなことをする人がいるんだと、こんな自分の家族を置いてこんなことをするなんて、こんな女性は見たことがないと言って。 Ngayon, anong klaseng tao si Boaz? でボアズはどんな人でしょうか。 Chapter 2 verse 1. 2章の1節読んでありますと、 Ito sabi dito, si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay isang kamag-anak na pangalan ay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Siya yung judge, siya yung hukom, siya yung mayaman, siya yung makapangyarihan. Tatlong bagay ang ginawa nitong si Ruth na nag-success sa buhay niya at nakita niya yung ganitong klaseng tao. なんでこのルツがここでここに書いてありますけど、ルツ記の2章の1節、ナオミには夫の親戚でエレメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。だからこんな有力者、その当時では本当にこの力があって金持ちで、本当にもう全ての権力を握ってたぐらいのこの高い地にいたこの地域のボアズがですね、どういうわけか神様の印の導きによってルツと出会うんですね。 Sabi ng pag-aaral, maaaring si Boaz sa isang kamag-anak na malapit. Pamangkin, pero base sa pag-aaral ng mga theologian at base sa nasabi ng talatang chapter 2, si Boaz ay hindi kamag-anakan, kundi si Boaz ay kapatid ni Elimelech. 実はボアズはエリメレクの兄弟に値する人でもあったんですね。 In chapter 2 verse 8, ルツの2章の sinabi ni Boaz, anak, napakabuti mo. ボアズがルツに言うんですね。娘さんよく聞きなさい。 Ngayon, nagkaasawa sila at nagkaanak at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. そして早送りしますけども、2人の間、ボアズとルツの間に子供ができるんですね、男の子。 Sa chapter 4 verse 17, 4の17節ですわ。 at siya tinawag nilang Obed, na katumba sa wikang Hebro ay ano? Worship. ルツとボアズの間にオベデという赤ちゃんが生まれるんですね。で、オベデの意味は worship、崇拝なんです。 Ngayon, dinugtungan nito ang salitang Obed ay ginamit nila kung sa Bible na babasa nyo, Obed Edom. Nang ibig sabihin, Obed worship, pag Obed Edom and the Hebrew meaning blood sacrifice. オベデモっていう言葉があるんですけども、これはこの崇拝と犠牲という意味があるんですね。 Nagiging makapangyarihang babae si Ruth. ルツはそれ以降、結婚してから有力な一族に入るんですね、属するんですね。 Biniler siya, hindi lamang siya, kundi maging kanyang apo at apo sa mga apo. そしてルツは神様が本当にその息子、そしてこの孫の世代ずっと神様が彼女を祝福したんです。 Nalala niyo si Obed? Si Obed ang iniwanan ng kaba ng tipan. At nung nalaman ni King David na si Obed Edom ay higit na pinagpala, kinuha ito ni David sa kay Obed Edom yung Ark of Covenant na ito para dadalhin sa templo. Kaya doon sa nagbabasa, mababasa niya. またこのオベデとまたダビデの関係性があるんですけど、またそれは違う聖書の箇所でまた読んでもらいますと、関係性がここで
わかるわけなんです。 Sino to si Obed? Ayon sa talatang verse 17, si Obed ay ama ni Jesse. ルツとボアズの間に生まれたオベデはダビデの父エッサイの父である。 Si Jesse ay ama ni King David. エッサイはダビデ王の父であると。 Tatlong bagay ang sekreto sa buhay ni Ruth 最後に na nagbibigay na matinding successful sa kanyang angkan. 3つのことを彼女はしたんです、ルツは。 Mula sa kanyang anak, hanggang sa kanyang apo. そしてそれによって神様は彼女を最後まで息子もひ孫までも祝福したんですね。神 Until 様 now, で、いまだにですね、 ang pamilya nila hindi mabubura sa Israel. ルツの家族はもうそれ今もでもさえもイスラエルでこの家系は消されることはありません。 Tatlong bagay ang 3つの sekreto. ポイントですね、皆さん。 Number 1, 1番、ラ number 2, オ、忠実さ、 number 3. 3、同情。 Nasaan si Orpa? オルファはどうですか？ Ano mga problema, ano mga challenges sa buhay, don't turning back. だから皆さんはこの、オルファもそうなんですけれども、本当にどうしよう、もうどうすると、もうわからない時にはどうか皆さんは立ち向かってください。どうか背中を向けたりはしてはいけません。 Amen, church? 雨ですか？ Amen. 立ち向かうんですよ。 Yun yung buhay それが人生ですから、 ng babae nito. このルスはどういうふうに自分が生きていくさえもわからない。でも立ち向かったんです。 Even si Jesus Christ ay pinanganak sa lahi ni David. そしてイエス様でさえもダビデの家系で生まれたんですね。 Kaya ang tawag nila, Son of David. だからダビデと子イエスって言われてますよね。 Tatlong bagay, sekreto sa ating buhay. 私たちの秘訣は何でしょう？ Kung gusto natin mag-successful ang buhay natin, maging ating mga apo, gayahin natin ang tatlong ito. First, totoong pag-ibig. Number 2, faithfulness. Number 3, compassion. だから皆さんも本当に幸せになりたい、本当の意味で自分だけではなくて自分の子供、自分のひ孫までも絶対に幸せにしたいと願うのは当たり前ですけれども、それを願う時にですね、まずはやっぱり自分自身が愛のある人、忠実であるもの、同情ができる方になることをお勧めします。 John chapter 12. At dito ako magtatapos. 最後です。ヨハネの12の25ですけれども、 Sabi ni Jesus Christ, ang nag-iingat ang kanyang buhay sa mundong ito dahil sa kanyang sarili kapakinabangan ang mawala. Pero ang nagsakripisyo at isinantabi ang kanyang buhay alang-alang sa Diyos ang siya magkaroon. Tayo na lang. 最後です。ヨハネの福音書の第2章の25、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。 Panginoon, nagpapasalamat kami 神様、感謝します。 sapagkat totoo ang sinasabi ng iyong salita. 御言葉を今日も聞けた、真実の神様の御言葉を聞けたことをありがとうございます。 Huwag mong hayaan, Lord God, na magiging knowledge namin ito. どうかこれが真理であることを私たちが確信をして、 Huwag mong hayaan na magiging isang dagdag kaalaman namin ito. 単なる言葉としてではなく、 Ilagay mo ito sa puso namin at sa isipan na magiging totoo ito sa aming buhay. 心に刻み、私たちがこのように生きるものとさせてください。 Walang ibang magpakinabang nito kundi kami at ang aming sariling pamilya. 神様の御言葉を私たちが実践するならば、私たちの家族だけではなくて、私たちの将来の孫にまで、ひ孫にまで、この神様の祝福が途絶えません。 Katulad ng binasbas mo kay Abraham, アブラハムを祝福したように、 ang pagpapala mo from generation 神 to 様の祝 generation. 福は世代から世代へと一生続くことをありがとうございます。 Pinatunayan mo sa buhay ni Ruth, ルツの人生においても、 at until now, hindi mabubura ang pangalan ni David. ルツのおかげでダビデも生まれた、一生これは消えません。 Salamat! 感謝します。 Pangalan ni Jesus. イエス・キリストの皆によって、 Amen. Amen. God bless natin lahat. God bless namin. 続いてハレルヤマーチをお願いします。
tayo mag-pray. Father God, thank you so much sa umagang ito na ibinigay mo sa amin, O Diyos, na inalaw mo, Lord, na makapagsamba po kami sa lugar na ito po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon, sa buhay ni Pastor Kenjo, sa buhay ni Pastor Louie, sa buhay ni Sir Naomi po, Panginoon, na ginagamit po po, Panginoon, Lord God, sa iglesia nito, upang po, Panginoon, Lord, ang gawain po, Panginoon, patuloy, Panginoon, Lord God, na mananatili sa lugar na ito po, Panginoon, Lord. Salamat, Lord God, for their faithfulness. Sa pinagkatiwalaan po, Panginoon, sa kanilang gawain po, Panginoon, Lord God. And thank you din, Lord, sa mensahe sa umagang ito, sa buhay po, Panginoon, ni Ruth. Kung paano po, Panginoon, ninyo ipinapakita, Lord, sa kanya po, Panginoon, pagiging successful po, Panginoon. Na naroon po, Panginoon, ang tatlong bagay po, Panginoon, ang pag-ibig, katapatan, at ang kanyang pakikiramay, Lord God. Lord, sa buhay namin po, Panginoon, marami po kami, Panginoon, nagagawang unfaithfulness. Pero po, Panginoon, patuloy kayo na nagiging matapat sa amin po, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulang. Lord, if you are faithful to us, even that we are not faithful, how much more, Panginoon, kung kami pagiging matapat sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo sa amin, O Diyos, sa umagang ito. As we believer in this church po, Panginoon, itinuturo mo lang sa amin, Lord, na magiging matapat po kami. Wherever we stand, Lord, sa aming paglilingkod sa inyo, sa aming pastor, sa church, even sa company, namin po pinaglilingkuran, even in our family, Lord, na even na wala po kami, Panginoon, ini-expect na makukuha, Panginoon. But you are teaching, Lord God, to be faithful, Panginoon, without any condition po, Panginoon, because we know na alam po namin, O Diyos, na Ikaw po, Panginoon, Lord, ang magpapala po, Panginoon, doon sa amin po ginagawa po, Panginoon, Lord God, na may kaakibat na pag-ibig po, Panginoon, that whatever we do it, Lord, we do for your glory po, Panginoon. Thank you so much. Lord, thank you so much din po, Panginoon, Lord God, sa kaloob na nalikom. Sa umagang ito, O Diyos, pagpalain mo ang mga kaloob na ito at gamitin mo po ito po, Panginoon, Lord God, sa kalawalhatian ng gawain mo po, Panginoon, Lord God. Thank you din po, Lord, sa mga kaisya na aming pinagtatrabahuan po, Panginoon. Thank you, Lord, dahil ang mga taong ito ginagamit mo lamang po, Panginoon, Lord, to extend your blessing for each one of us, O Lord God. Maraming pong salamat po, Panginoon. And once again, Lord God, sa aming paghiwa-hiwalay po, Panginoon, sa umagan ito, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. And we start also po, Panginoon, Lord God, sa aming pagtatrabaho bukas. Ingatan at pagpapalain mo, Lord, ang bawat isa po, Panginoon, that the people behind us, O Lord God, makita sa aming buhay that we are your children po, Panginoon, Lord God, as a light and the salt of this world, O Lord God. Thank you, Lord God, ang lahat ng papuri, mataas na pagsamba, binabalik namin sa iyo, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. 歌ってください。共栄を賛美します。「
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、豊かに一人一人に与えてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アメン。お座りください。以上をもちまして礼拝のプログラムを終了いたします。